Hello, 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 hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite na tagalista ng Noisy, si Sas Rogando Sasot. Nag-uulat na naman mula sa blackboard na may listahan ng Noisy. Anyway, share na muna ito mga kamoisture para naman makita na ito ng inyong mga kanina pa naghihintay, kahapon pa naghihintay na ako ay mag-live. Ito na ako. So para ma-expose natin ang kanilang tanim business impersonation tactic para gurgurin or para ma-unpublish ang mga page ng mga vloggers, lalo na ng mga Duterte-aligned vloggers. Okay? So, keep on sharing. Kahit naman hindi mga vloggers. So, para malaman ito ng may mga page, lalo na ng may mga pages sa Facebook. Dahil ito ay talagang ginagawa po nila ito. At meron talaga ditong operations. And usually, ang operations na ito ay mula pa sa Bangladesh. Okay, i-expose natin ito, pero para sa kaalaman ng lahat, paki-share ito para marami pong ma-warningan, no? At para malaman na rin nila kung ano ang kanilang gagawin dahil sunod-sunod ang mga biktima ng tanim business impersonation reporting. Ayan. Para malaman niyo kung anong gagawin sa buhay-buhay, kaya paki-share muna ito, paki-share sa inyong mga chat group, paki-share po sa inyong mga Facebook group at kung anik-anik pa. Ito ay para ma-secure, lalo na yung may mga blog, may mga pages, okay? Ang pinapanood nyo po ngayon, dito kayo nanonood kayo sa akin, ito po yung personal FB ko, ibig sabihin personal Facebook account. Magkaiba po yung page sa personal Facebook account. Ang Facebook personal account po, ito ang ginagamit natin nung tayo magbukas ng account, okay? So, actually, ilang beses nang nire-report itong account ko since 2015. Ayun, parating identity check. Kaya nga itong Facebook, Diyos niyo, Santisima Trinidad, ilan na ang identity check na ginawa nito sa akin. No? Kaya nga, nung minsan, I don't know if you can remember, January 2024, nawala yung page ko. Yun yung unang beses na na-unpublish yung isa kong page. Tapos, they were attempting to unpublish my Facebook account. Kasi syempre, ang gusto mong gawin, kung ikaw may ganyang ka-operations, ang gusto mo ay i-unpublish yung Facebook account mismo. Halimbawa, ito, gusto nila itong i-unpublish kasi hindi sila magwagi. Huwag po kayo magpapadala ng stars kasi hindi po yan sa akin nire-remit ng Meta. Okay? So, again, huwag po kayo magpapadala ng stars. So, ngayon, ang latest na biktima ng tanim business impersonation ay si Joey, yung page ni Joey. So, ang nag-ulat nito para sa kaalaman ng lahat ay si EB Jugalbot. Okay, I'm gonna show you. Okay, yan. So, ito yung page ni Joey. Yung Joey, ito naman kasi si Joey, kung ano pinalagay na pangalan kasi. Your page has been unpublished. We also added restriction to your account because you didn't follow our standards multiple times. This is because Joey DeVive goes against our community standards on impersonation. Nakita niyo na yung reporting on impersonation. So, syempre, pwede siya mag-disagree, pero hindi natin alam. Suspended pa lang naman siya, no? Suspended. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Joey para mapatunayan niyang sa kanya talaga yung page na yan. Pero, the thing is, ganyan talaga ang tactic nila. Okay? Ang ginagawa niyan is mass reporting. Ngayon, anong ginagawa nila dito? Meron pa akong isang kilala, Duterte-aligned commentator din siya, pero nagko-comment siya sa kanyang Facebook account. Okay? Sa Facebook account, una, in-unpublish siya ng Meta. Ang sabi ng Meta, magpadala siya ng ID, kunan niya yung it's identity verification. Tapos naibalik na yung kanyang Facebook account kaagad after ng identity check. Okay? Kasi yun nga ang kanilang agenda. I-report at i-unpublish para manahimik. This is all in preparation for the impeachment trial of Sara Duterte. Kasi nga nahihirapan sila sa social media. So hindi sila ngayon makaporma sa social media kasi kahit gaano ang kanilang pagbabayad ng mga kung sino-sinong mga influencers ng, I don't know, kung ano-ano, hindi pa rin nila matibag ang boses ng mga Duterte-aligned vloggers. So, mahirap. So, baka maubusan na sila ng pera. Mahal kasi eh. Mahal ang kailangan nilang gugulin para to match the reach and the engagement ng mga Duterte-aligned vloggers. So, for example, I'm gonna give you my current views. Okay, 90 days. So for the first for 90 days from January 5 to April 4, ang aking views po, ang ibig sabihin po ng views, the number of times kung ilang beses ng aking content ay na-display sa news feeds ng mga FB users, the number of times, or na-play yung content ko for at least 3 seconds or 1 minute. Okay? Alam niyo kailan na? Ilan na? It's now at 473,136,873. So ilang kembot na lang, mag-half billion na tong aking Facebook account. Siyempre, ang gusto mo engagement. Ang ibig sabihin ng engagement, ito yung the number of times na shinare, nag-click,
nag-comment, nagbigay ng reaction, yung mga nagbasa. Okay? Ito talaga yung actual na active engagement. Ito talaga yung merong action na ginawa yung nag-view. Okay? So, for 90 days, ang aking engagement na ay 70,034,812. So, for within 90 days. So, and this is all organic kasi wala naman po akong pera magpa-boost. Mahal po ang magpa-boost, lalo ng ganyang kalaki. At ang boosting po, hindi po ito nakakakuha ng engagement. Dahil, wala kang community fake. Hindi ka authentic. So ngayon tayo dito, mga authentic tayo dito. Dahil kayong mga aking mga ka-moisture, napakasugid ninyong mag-share, mag-react, mag-comment. So ngayon, dahil napaka-active ninyo, nire-reward tayo ng Facebook na yung algorithm nila, pinifavor tayo. Kasi active kayo totoong tao kayo. Kasi pag trolls lang yan, walang magagawa yan. Kasi ang trolls, wala naman silang real followers. Nagigets ninyo. Kaya tayo, very organic. No? Walang halong chemical. Kaya, yun ang labanan. Okay, hindi nila mapantayan. At alam ko na yan, na ganyan ang kanilang gagawin kasi may mga kamiting yung mga ating mga sabihin na natin, ang mga buwaya sa Crocodile Farm ay nagkaroon ng meeting at merong present doon sa meeting habang sila ay nagsasabi na ang problema nila ay ang mga vloggers at kung paano i-resolve. At actually ako, Saksi Maharlika, ang kanilang number one problem ng mga buwaya sa Crocodile Farm. Okay? So ngayon, hindi nga nila ma-down. Okay, kaya kung ano ginagawa nila, di ba sinabi ko na sa inyo, yung tanim inciting to sedition na ginawa nila sa akin, saka kay Maharlika na entrapment. Pero, dahil nga idol ko ang ating mahal na presidente, kakatanim pa lang, buti na harvest ko na kagad. Nagigets ninyo. So ngayon, ang eksena sa Earth is, ayan na nga, magtatanim business impersonation reporting sila. So, ganyan yung nangyari sa akin, sa aking page. At actually, mas malala yung sa page ko kasi talagang dinisable na lang ng Facebook, wala silang binigay na reason. Alam mo yon, bigla na lang, wala na lang siya, tapos dead ba na? Wala. Buti nga si Joey, may appeal. Ako talaga, hindi pwedeng mag-appeal. Wala talagang appeal, alam mo yon, kakaiba. So ngayon, paano nila ito ginagawa? Okay, so sinasabi ko nga sa inyo, ito ay ginagawa talaga to ng mga sa Bangladesh. Okay, meron dyang, ang gagawin nila is, gagawa sila ng maraming pages na katulad ng page mo. Page mo na tayo ng katulad ng page mo. Ngayon, ang gagawin nila niyan, so gagawa sila ng marami, di ba? Lalo na, kasi yung mga yan, ang usually gagawin nila, kukuha sila ng established na page. May mga page na kasi na may mga following, ganyan. Tapos, papalitan nila yung pangalan ng page nyon na katulad ng pangalan ng page mo. Okay. Now, eto. Yung final na ginawa nila sa akin is October 28, 2024. October 28, 2024. Sabay nila yung page ko na For the Motherland saka itong Facebook account ko. Yung page ko na down. Okay? Ngayon, etong Facebook account ko, katulad ng iba, syempre nire-report din. Sabi ko nga sa inyo, pag Facebook account, nahirapan sila kasi kailangan mo mag-verification ng identity. So ito yung nangyari. So nakatanggap ako ng message from Meta. Sabi niya, Dear Sas, due to unusual activity associated with your account has been temporarily disabled. To restore your account, please verify your identity. So ito yung ginawa. Magkasabayan. Gusto nilang pareho yung page ko sa katong Facebook account. Kaso hindi ko na kailangan na i-verify yung identity ko. Kasi nga ilang beses sila nag-ask ng identity ko. So ngayon, hindi nila disable itong Facebook account ko. Parang i-restore nila automatically. Kasi nga, meron akong, ang dami na nilang ID ko. Alam mo yon. Ngayon, may mga nakausap akong mga Bangladesh, ganyang operation sa Bangladesh. So, ngayon, sinabi nila sa akin, sa Bangladesh nga, alam mo paano ko nalaman na sa Bangladesh? Mga pinakita pa nila yung admin, yung admin screenshot ng page ko, na ako lang makakita nun. Okay? So, ngayon, etong tinanong ko, chinat ako kasi nga, nakikipag-business deal. Nakikipag-business deal yung, hindi ko alam kung sila ang gumawa, Hindi ko alam kung sila ang gumawa. So, sabi niya, ganyan. So, yung gray, yan yung sa Bangladesh. So, tinanong ko, the ones who did this are from Bangladesh. What do they care about a Philippine account? Tinanong ko. Sabi nung sumagot, there are many cybersecurity specialists in our country, who work for $. Maybe someone paid him to remove your page. Sabi ko, from the Philippines? Sabi ko, how much do these things cost? Tinanong ko. Sabi niya, in our country has the highest number of cybersecurity specialists in Asia. Sabi ko, cybersecurity specialist equals hacker. Tapos sabi niya, the more followers a page has, the more expensive it will be to disable it. So, can you imagine how much it costs for them to disable yung page ko? Kasi yung page ko, meron na yung over 900,000 followers. Sabi ko, I have over 900,000 followers, how much do you think it costs?
Tapos sabi niya, a bit like a hacker but not a hacker. So, ewan ko sa inyo, no? Baka hindi kasi kayo nakikinig sa akin noon or yung mga bago pa lang dito, kaya alam ko itong operations nila. Ngayon, syempre, nakikipag-business deal nga sa akin sandali. Dinocument ko to eh. Papakita ko sa inyo yung ibang ano. So, binigay niya sa akin presyo. Sabi niya, for a page na 900,000, siguro, ang ibabayad is $4,000 US. Yung page ko na yon. Sa Bangladesh, malaki yung $4,000 US. Pero sa atin, parang mani-mani na lang yan sa Crocodile Farm, di ba? How much is $4,000 US? 500K? Ganyan. Maning-mani yan dyan sa Crocodile Farms, kaparangan. Hindi ba? So ngayon, hindi nga na nila mapatahimik. Kasi nga, di ba, sumemplang yung kanilang hearing tungkol sa mga vlogger. Siguro gusto nila takutin yung mga vlogger or yung mga tao hindi nabasahin yung vlogger dahil sa napaamin nila kuno na nagpapalaganap ng fake news or whatever. Ngayon, napadala naman sila ng supina via email. Sabi ko, ang tagal-tagal ko na sinasabi sa inyo, nakatira ako sa China. So, why exactly? Sinabi ko na sa inyo, mag-zoom tayo, ayaw ninyo, bahala kayo. Ako naman, no, sinabi ko na nga sa kanila na everything that you say or do right now will be used against you. Kung paano, hindi ko lang sabihin. Siyempre, no, malaman nyo pa kung ano magiging move ko. Okay, so ito na. So, may sinulat akong article nito ng October 29, 2 days after akong tanggalin yung page ko. So, pinost ko to sa aking LinkedIn. So, ayan yung ginagawa nila. So, nakikita nyo yan. Yung For the Motherland, gumawa sila ng panibagong page. Okay? So, ngayon, anong problema? Kasi, itong mga to, sandali, hanapin ko sa inyo yung mga fake na page na ginawa nila. Na ang dami naman aanga-anga, finalo, feeling nila akin yun. Parang, sinabi ko na nga, fake. Okay, siguro kasi kayong aanga-anga. Alam mo yun? Pakita ko sa inyo kung, inattempt din nila to kay Trixie. I don't know if you know that. Inattempt din nila kay Trixie yan. Pero, papakita ko sa inyo yung isa sa mga example ng clone ng page ko na ginawa nila. Actually, hindi siya clone eh. So, ang ginawa nila, may mga old pages na maraming following. Ang ginawa nila, binago nila yung pangalan. Ginawa din nila ang pangalan ng page ko. So, kinuha nila yung logo ko, kinuha nila yung everything, and hanggang sa minas reporting nila, especially yung admin nung mga fake page na yun, sila yung nagre-report. Okay? So, ngayon, sadali ipakita ko sa inyo yung example. Business impersonation. Para makita ninyo. Ito. Actually, ilan ba yung nakita kong fake na ito, nakita niyo na? So gumawa sila ng ganito. Gumawa sila ng maraming ganyan. Kinloan nila. Nakita niyo na? So ito, nakita niyo yung page ay, yung ginamit nilang page, established na yan. So created January 11, 2023, tapos changed, tapos October 20, 2024, this was 7 days before akong na-unpublished for business impersonation. So marami na siyang ginagawa. So for the whole week, for 1 week, todo yan mga supporting. Tapos saan ito ina-administer? Sa Bangladesh. Nagets yun na? Sa Bangladesh. Bangladesh talaga yan. Ngayon, problema na talaga yan ng FB, yung Bangladesh operations. Kasi in-address na nila yan before eh. Okay? In-address na nila yan, pero kunwari, na-solve na nila, pero hindi pa nila na-solve. Papakita ko sa inyo ha. So this is from Meta's page. Ito ay galing sa Cyber Threat Intelligence Manager. December 10, 2020. Sabi nila, taking action against hackers in Bangladesh and Vietnam. So ngayon, ano na yung operation? So ayan, the Bangladesh group targeted local activists, journalists, religious minorities to compromise their accounts and have them disabled by Facebook for violating our community standards. So nakita niyo na, papakita ko sa inyo kung bakit very magaling dito ang Bangladesh. Okay? So ayan nga, no? Meron kasing, so nakita niyo na, ito ang kanilang operations. They collaborate to report people on Facebook for fictitious violations of our community standards, including alleged impersonation, intellectual property infringement, nudity, and terrorism.